Hello sa ating mga kababayan. Uy, magandang araw po sa inyo. Nandito po ako sa opisina ng Philippine Information Agency kahit ngayon ay araw ng Sabado dahil marami po kitang mga kailangan gawin. Well, kami po talaga ay pinag-report ngayon sa opisina dahil bumisita po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Oriental Mindoro. Kaya kami po ay merong special order from the region na kami ay pinapapasok ngayong araw ng Sabado para i-activate lahat ng mga information center officer and information center manager sa buong rehiyon ng Mimaropa dahil sakop po ng Mimaropa ang lalawigan ng Marinduque kung saan nga po kaninang umaga ay namahagi ng mga ayuda at tulong pinansyal, gayon din ng mga motorbangka ang atin pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dyan po sa Oriental Mindoro. Kaya tinutukan po natin yon yung pagbisita. Yung tawag po doon namin ay presidential visit sapagkat kapag may mga presidential visit, ang isa po sa mga lead agency when it comes to information dissemination ay ang amin pong ahensya, ang amin pong tanggapan dito po sa Philippine Information Agency. And natutuwa po tayo, ang dami kong paligoy-ligoy, ang dami kong intro. Binisita po na tayo dito sa ating tanggapan ng isa nating kaibigan at isang kababayan na ako sobrang proud dahil ito po ay minsang nagbigay ng karangalan sa ating probinsya matapos po siyang makakuha ng tumataginting na 93.80% lamang naman sa sa licensure examination for teacher. Ito ay for secondary level noong taong 2022 October. Yan, October. Ang tinutukoy ko po ang kababayan natin mula sa Barangay Henangayon, si Sir Rainiel Monteagudo. Magandang araw sa iyo, Sir. Magandang araw po sa Kanina po ay nag-guest na yan and baka ma-expose naman siya masyado eh. Ang mahal pa naman ng talent fee niyan, di ba? Si Sir ayan, nandyan siya. Mali pala ako ng Nandito siya ho. So, kasama ko siya dyan sa aming office. So, teka muna. Baka masyadong punta ka dito. Hot and cold merienda tayo. Oh, sige, ang daming mga yan ang maganda sa ating ginagawa. Sir, kumusta si Rainiel, si Sir Rainiel matapos maging isang top notcher o top 3? Well, sa ngayon naman po, medyo naging busy dahil na-offeran tayo sa isang review center ng pag-lecture national. So nakalibot naman tayo ng iba't ibang probinsya para mag-share ng story and of course ng kaalaman din. O kanina in-interview ka sa All About Youth. Parang sa bagay tama. All About Youth pa po kami. Just would like to make a manifestation and just for the record pala kami ay talagang all about youth. By the way, ang nag-interview kanina pala, hi Sir Neil, na dati palang junior ni Sir Rainiel dyan sa, yung mga taga Santa Cruz Institute, you must be proud kasi ang tatalino pala ng mga produkto ninyo dyan sa SCI. So, but anyway, Sir, sabi ko nga kanina, hi Ate Aisel, punta ka dito sa Hot and Cold Merienda. At tayo, dito kami nananilin. Oo, kailangan ko magpaano ng kuko pala, by the way. Kasi madumi na ang kuko ko. Anyway, Sir, di ba taga Hinangayon ka? So, di ba nung immediately after kang makapasa ay akin ikaw in-interview kinapanayaw. Nung mga panahon na yon, kumusta ang nararamdaman mo? Noong panahon ng interview, sir? Or nung pagkapasa mo, nung pagkalabas ng resulta? At time na yun, sir, talaga
Walang masyadong overwhelmed na pakiramdam kasi dahil siguro sa Maynila, wala masyadong acknowledgement. Though yung social media nga doon, marami na pagbate mula sa mga taga Marinduque. Kaya kung may overwhelmed man doon, yun yung mga pagbate from Marinduque. Pero yung pakiramdam while nasa Manila habang nagtrabaho ng call center, parang wala naman. Though masarap sa pakiramdam na nakuha yung top 3. Pero ang pinaka-goal talaga natin sana is top 1. Pero baka yun yung para sa atin, top 2 lang. Grabe naman yung top 1. Ako nga, ang goal ko lamang makapasa. Oo, tapos mag-i-aim ka na lang daw kasi sir, taasan mo na. Taasan na. Tagarin mo na yung mga sagad-sagad na, inaasam na goal. So, ngayon, sabi mo nga, nasa isang review center ka na. At alam naman natin, huwag na nating itago na lang natin sa pangalang Dr. Carl Balita Review Center ang iyong pinagtatrabahoan ngayon. Pero, di ba nabanggit mo na sana doon sa aking panayam sa iyo, if I may recall, nabanggit mo na sana dumating yung punto na dito ka sa Marinduque, magkaroon ng pagkakataon na ma-share at maibahagi mo yung iyong kagalingan sa ating mga kabataan na mga kababayan. So, ngayong medyo nagkaroon ito ng katuparan, paano, ano yung pakiramdam? Well, sa ngayon, masarap naman na may mga nag-open talaga ng doors dito sa Marinduque para matupad na dito rin makapagbigay ng serbisyo, lalo na sa public school. And yan, nagpapasalamat din tayo sa mga nag-offer. Pero yun nga, sa ngayon, hindi naman porkat nag-top notcher tayo, ganun tayo ka-capable. Kailangan pa talagang nasain. Kaya malaking tulong na nasa pag-national lecture tayo bago tayo sumambak din talaga sa public school. So, yan, sana open pa yung doors kapag nag-decide na tayo mag-apply sa public school. So, ngayon, kumusta naman ikaw bilang isang national lecturer? Napupulfill ba yung mga naisin mo sa buhay? Masaya naman sir, dream job ko naman yan. Umikot ng Pilipinas, mag-share ng story, mag-talk. Yan naman yung mga masarap na trabaho din talaga. At the same time, kung usapang income, malakas din naman kumita. Kaya sa pinaka-practical na trabaho ngayon sa akin, of course, national lecturer, na-enjoy. And I have a contract pa naman and sana tuloy-tuloy. But yeah, again, open yung doors kung sakaling may mga iba pang opportunities dito sa Marinduque other than national lecturer. So, yung tanong ngayon is, what's next to Rainiel? Sa ngayon, sir, nakakommit tayo bilang national lecturer pero planning to take masteral sana. Kung may mag-sponsor, mas maganda. Pero kung hindi man may sponsor, baka next year mag-take tayo ng masteral para mas maganda yung maibigay natin na service dito sa Marinduque. Kaya nga oh, that's good. So, you're still young, bata ka pa. Kagaya ko, batang-bata siguro, sir. Batang-bata pa rin, kaya nga nakapag-guess ka pa sa All About Youth kasi kung hindi naman kita kabataan pa, baka hindi sa senior moment na kita i-guess ni Sir Adrian. By the way, nandiyan po si Sir Adrian. Nakikinig lamang yan. I realize nga, nakakatakot naman na sa senior moment na kami mag-guess, wag naman po sana sa ngayong panahon na ito, So, enjoyin muna natin sa All About Youth, Doon muna kita mag-guess. Pero iba talaga ang karisma din ni Sir Adrian dahil actually mas sikat yan sa akin Mas inahanap yan ng mga lalong-lalo na ng mga senior kasi pag nakakakita tayo, yung mga kabataan kasi nahihiya, pero pag mga senior Sir Adrian, hindi pa ako si Sir Adrian, sabi ko. Ganun talaga pag mga senior, nakakalimutin na. Kaya inaano naman natin, inasaluduhan din ang mga senior citizen at ina-shoutout natin sila. So going back, ngayon, nandito ka na sa Marinduque, nung in-interview parang nasa Maynila ka pero you're still connected with a private company. Tapos sabi mo nga parang gusto mo na kung sakasakali mabibigyan ka ng pagkakataon, sa Marinduque ka mag-stay. And ako natutuwa dahil nakadaupang palad kita ng personal dito at nandito ka, bumisita kami dito sa opisina. But more than that is, nakakasama mo ang pamilya mo. Kumusta naman ang pamilya mo sa ngayon?
Kung sa tuwa naman po, nakikita ko naman masaya-masaya sila sa lahat na nangyayari. Kahit yung pag-guest ko ngayon sa All About Youth, proud na proud pa rin. Hindi na natapos yung pagiging proud. And regarding naman sa nakakatulong sa kanila, somehow kahit paano medyo napaprovide na natin yung ang pinakang pangarap lang naman namin para namaman ka na baba po kasi bahay. Kaya sinisimulan na namin katulong ni ate at ni kuya. Sinisimulan na namin yung bahay. So sana pinaka-aim is maibigay sa kanila yon this year sa tulong pa rin ng CBRC. Why not, di ba? So, ngayon, ang goal mo, maipagawa yung bahay. Matapos yung bahay ninyo sa Hinanggayon. Katuwa. Kumusta naman? Ongoing na ba ang ano? Ongoing na yun, sir. Pagkapasok sa national lecture ng CBRC. Ayan na. Kasi nung time na pinuntahan ako doon ng CBRC staff, walang flooring yon, then wala pang finishing. Sana ma-share mo. Ay, sorry, go ahead. Wala pa siyang finishing or walang palitada. But ngayon, meron na siyang palitada, meron na siyang flooring. Ang galing. So, nakapagsimulan na. Konti na lang. Ang galing-galing naman. So, how was the reaction of your mom and your dad? Saan, sir? Nung na meron ka nang, unti-unti mo nang na-achieve ngayon o naabot yung rurok ng tagumpay. Siguro masaya naman sila, nakasuporta naman sila sa lahat. Though may mga worries yun, lalo na sa mag-national lecture. Hanggat maaari siguro gusto nila trabaho naka-stay lang. Kasi totoo naman, sobrang daming discussion na pwede mangyari sa biyahe. Pero yun nga, nakita naman nila kung paano nag-earn at paano nakakatulong yung ganong klase ng trabaho. Kaya siguro suporta, wala naman. Ang mahalaga bumabalik din sa kanila. Sorry, natanong ko na ito sa iyo dati. Pero pang ilan ka nga ni sa magkakapatid? Pang-apat po. Pang-apat. Then patay na yung isa, panganay. So ayun, so at least ngayon yung kumbaga parang anong tawag dito, yung mga pinapangarap mo lang, di ba, nakwento natin doon sa nang nag-ausap kita, parang nagalakad ka lamang doon sa pag mapasok. Tapos ay eventually magiging top 3 ka pala at magiging national lecturer pa ng isa sa mga prestihiyosong review center or review school sa buong Pilipinas. Yung pagbalik mo doon sa sa komunidad na meron ka sa Hinanggayon. Medyo malayo po ang Hinanggayon. Mapunta nga ni kami dyan at kami po yung makikipag gayo ba kami, madayo kami dyan sa Hinanggayon. Pag tapos na yung bahay niya para ma-feature natin, hindi mo na-share sa iyong sa iyong Facebook yung yung bahay mo. Dati, sir. Para makita, meron pala dito, ito ba yun? Hindi, sa yun? Wala, para makita natin na talagang ang ganda lang, ang sarap lamang sa pakiramdam na yung pinapangarap mo dati nagkakaroon ngayon ng katuparan. So, sabi mo nga, balak mo nung sabi mo kanina, initial talk natin, gusto mong mag-masters, mag-take ng masters. Ngayon na nandiyan ka na sa pwesto na yan at pauli-uli na ng Pilipinas, ano yung lagi mong sinasabi sa ating mga kabataan na kumbaga parang tinitingala ka ngayon at pinapalakpakan dahil sa iyong achievement? Nagiging inspirasyon ka sa kanila? Lagi ko lang naman pong nare-remind sa kanila kasi usually naman namang binibigay na advice tungkol din sa pagre-review. Pero kung sumalta lang, lagi ko lang sinasabi is kailangan mo muna maniwala sa sarili mo. Kailangan mo muna maniwala na kung ano yung kaya ng iba, mas kaya mo din. And at the same time, kailangan mo magtiwala na kung ano yung gusto mo mangyari, makukuha mo. Kasi yun yung una kong ginawa. I started believing na, kaya nila, di kaya ko din. And ito yung gusto kong mangyari, kailangan ko siyang gawin, kailangan ko siyang makuha. So yun lang lagi, kasi kahit ano naman mangyari, kung wala kang tiwala sa sarili mo, wala din talaga hindi talaga siya mag-workout. So, kung may tiwala ka, kung naniniwala ka, at alam mo yung kakayanan mo, then go, ituloy mo yung gusto mong mangyari. Di ba ngayon, ang dami nyo ng ilan ang total nyo nga na
Dito lamang sa Marinduque alone ha, yung mga naka-enroll ngayon para sa review center sa LET. Ang nakaraan namin po dito sa LET, nag-take nung nakaraang March 19 na pinagdadasal natin sila na makapasa by May. 118 po sila lahat. So right now, ongoing pa rin yung enrollment para sa September naman. Pero yung nakaraan namin, pinatake namin na exam is 118. And sana, we hope na meron doon na 2-3 magka-top notcher din na inalagaan namin sa CBRC. So we are praying, kahit yun na lang sana regalo ni God ulit, magkapagpatap ulit kami dito sa Marinduque. Dito sa Marinduque. So ikaw ay produkto din ng CBRC po. CBRC. Nabanggit ko na po yung nakaraan, sa post ko din meron doon. Self-review. Ako, pero yung materials na ginagamit ko po ay books nila. Okay. So yun yung naging mapa ko kung paano magre-review yung mga concept na nandun sa kanilang libro. Eh di ang galing-galing mo ngayong mag-talk doon sa mga estudyante kasi talagang coming from your experiences yung lahat ng inabahagi mo sa kanila. Kapag naman po naaral ng tama yung mga subjects nagagawa na deliver ng maayos, pero in terms of sharing yun, somehow maganda naman pa yung delivery natin pagdating sa sharing ng mga kung paano ginagawa talaga yung pag-take ng exam. Kung paano mag-review. Majority doon tayo nakafocus po eh. Alright. Alam mo, basta ako talagang, nung nakita ta dito na nandiyan ka sa may kusina sa plaza, hindi lamang kita nagkausap ng maayos. May top notcher kami kasama nun, sir. Talaga ba? Yung babae po. Bali, ako yung nag-assist sa kanya. Bumisita lang. National lecturer din siya. National lecturer po namin. Alright. Okay, teka muna. Gusto kong i-shout out yung aking kaibigan na nandyan sa Perth, Australia. At na nanonood ngayon, mukhang nilagay na niya. Hi, special shout out kay RJ Nerva Montenegro Sol. Sol tuloy. Namali ako ng basa dito. Special shout out at pinakita pa talaga. Yan, nanonood siya ngayon mula dyan sa Perth, Australia. Hi. And also kay Mr. Josh Malalad Hermosa na nanonood din ngayon na siyang nag-asikaso pala para sa panayam si John Sol tuloy. Si Josh Malalad Hermosa na nagpa-shoutout din. Hi po sa inyo diyan. Hi Sir Josh. Hi Josh. Hi Sir Josh. Yan. So, special shoutout sa inyo diyan sa studio ng Marinduque News Network. Kanina nakapanayam na yan ni Neil, pero kinapanayam ko ulit kasi para iba naman yung atake ng panayam natin. Medyo formal kasi diyan sa studio, dito ay hindi. Ngayon, bago tayo magtapos, bukod sa mensahe na ahingin ko sa'yo, meron ako laging inatanong. So, malabas ako at kausapin natin siya. Nandito po siya sa opisina namin sa tayo ka nga ni please. Patayin natin. So, ang tanong natin is, how much is your outfit? Diba? So, tatanungin natin si Sir Rainiel, how much is your outfit? Sir, mula dito ka muna, dito kaya at mukhang nalukot ang pa-sponsor ni Rich na yan. So ang tanong natin, sir, how much is your outfit? Yung shoes mo 500 lang yan, sir. 500. Saan mo yan binili? Sa brand dito sa SM. Sa SM mo binili. Pacific Mall sa Lucena. Mayaman. Punga Pacific Mall. Okay, so yung sack mo naman, how much is that? Yes, parang 25. 25 pesos, diba? Then the pants, 300. Pants, 300? Saan mo yung binili? Dito lang, sa Malengke. Dito sa Malengke, di ba? Ang cute. Tapos ang iyong... Hindi ko natatanda, sir, kasi ito uniform ko pa ng college. Talaga ba? So, ibig sabihin, hindi ka pa nalaki. Yang naman ako sa aking sarili. Nag-maintain tayo ng katawan. So, siguro itong damit na ito, parang sa 300 yata. 300? So, tingka, yung shoes mo is 500? 500? 125. 125. 125 ang outfit ni Sir Rainiel ngayon, di ba? Pero look, his anong tawag dito? Look, his attire, very professional, smart.
Look is Dapat super may intelligent. And may syempre, kulay ng buhok. may kulay pa ng buhok. Yan ang nagdala dyan, sir. Sir, ako, hi Jayran Largado na nanonood. So, a total of 1,000 bucks plus yan. Parang hindi naman, sir. Oo, yan. So, ngayon, ang importante, isa pa, last na. Nasaan yung wallet mo, sir? Wala siyang wallet? Nadala? Cellphone lang. Oh, anong screen nung wala, nakalagay. Ano ibig sabihin yan? Malinis, natakot. Ano ibig sabihin yan? Wala yan, sir. Ano lang yan? Wallpaper talaga. Ayan. So, sir, maraming salamat at sa pagpapaunlak ng panayam dito. Nahiya naman ako sa skin niya. ang kintab, ng skin niya, tawag dito. Oily, sir. Glossy, ang kinang, tawag dito, ang puti sa kulay ko. Nag-cover ko kami nung Holy Week, kaya talaga. Yeah. So, sir, bago tayo magtapos, total, hiningan ka na ulit ng mensahe kanina. Siguro may mensahe ka na paulit-ulit na lang na sinasabi mo. Pero kapag kasi paulit-ulit, tatatak. So, bibigyan kita ng pagkakataon na mabigyan ng mensahe at yung mga nais mong pang pasalamatan at gusto mong i-shout out, please go ahead. Sige, papalit-ulitin ko lang yung pag-shoutout ko muna kay Ma'am Merla Reo. Ma'am, pasensya na, hindi ako nakapunta ngayon kasi may Zoom pa mamaya. And happy birthday po. Also, happy birthday kay Sir Paulo De Luna, yung best friend ko, and kay Princess Diane Monteagudo. Birthday din niya. Also, shoutout sa amin, sinanggayon, si Chupakat-Pakat, Mama, Papa, ating Kuya. Now, ang gusto ko lang sigurong isabihin, ito naman yung paborito kong kasabihan or naka-mindset talaga sa akin. Sa lahat ng gagawin mo, and everything and anything you do, just put God in the middle. You will never go wrong. Correct. Sisigundahan ko lamang yan. Sabi nga put God at the center of any activities that you guys are doing, and definitely everything will be alright. So, yan po. Maraming salamat, Sir Rainiel, sa pagbahagi ng iyong talento, kahusayan, kagalingan, at sa pagmamahal mo sa ating sintang lalawigan ng Marinduque. Nawa ay marami pang may your tribe increase at marami pang maging susunod na mga kabataang Marinduqueño at mga kabataang Pilipino ang maging teacher, hindi man maging sana, di ba, we are aiming, you guys are aiming definitely na top 3 or top 1 or top 2 top 1 do okay na. Grabe yung top 1. Okay na. Kahit sumami sa top 10. Pero yung May po, paabangan natin ng May. Feeling namin may sasabi tayo sa top 10. Feeling daw nila. Galing sa Marinduque. Yes po, from MSC. Oh, wow! Exciting. And kakalabas lang kahapon ng bar examination. Siguro batiin na rin natin, sir, yung anak ko ni Dr. Calbalita. Pumasa po siya sa bar examination. Talaga ba? Ang galing naman, Si attorney na po siya. Nalimutan ko lang yung name. Si attorney Balita. Yun, si attorney Balita. And sa lahat po ng mga Marinduqueños na meron lang kopya tali. Mga Marinduqueños na pumasa sa bar examination kahapon. Kompanyero at mga kompanyera, congratulations po sa inyong lahat. Congrats po. And tayo po ay pansamantala na magpapaalam dahil ang oras na po ay oras na para mag-uwian. Ako naman po ang inyong kasama sa Lagi sa Balitaan, ang inyong DJ Myong. Lagi po nagsasabi na kumain po kayo ng gulay araw-araw para maging tayo balang araw. Yeah. Bye-bye! Alright. Natawa si Sir Adrian na para sila naka-purple. Alright, bye-bye. Kapicture lamang kami at mauwi na si Sir at inabala ko ng husto. Yan. Special shoutout pala. Shoutout ko muna si Jayran Largado. Teka daw ha. Jayran Largado ang aking kaibigan na nandyan naman. Kung yung isa kong kaibigan ay nasa Perth, Australia, ito naman po ay nasa Dubai. Yan. Nagabungkal po ng langis dyan sa nawala. Ito pala yung kanina nila, si Nanil. Yan, yung interview. And of course, ang aming bidabidang kaibigan na si Santino La Torrena. Yan, nandyan siya. Si Jayran Largado, ba't hindi mapindot?
ang iyong anong tawag dito? Ba't hindi mapindot? Ang kay Jayran na Jayran, wala. Jayran, ba't hindi mapindot ang iyong Sorry, hindi mapindot. But anyway, bye-bye! Hindi ko mapakita si Jayran. Bye-bye po, God bless.